Sa pagluluto ng puto maya, ang una nating kailangan ay ang malagkit na bigas. At ito nga ang ating malagkit na bigas, 5 tasa yan. Yung ginamit ko yung pang rice cooker na tasa na pang sukat. At ito, hinugasan ko yung mabuti at ngayon ay nakababad dito sa ating ikalawang gata. Isang nyug lang naman ang aking ginamit. At yung ikalawang gata, ginamit ko nga dito na pangbabad. At ito naman ang iba pa nating mga sangkap. Syempre, ang ating kakang gata at ang ating brown sugar o pulang asukal. Gagamit din tayo ng luyang dilaw at ang ating hinog na mangga. Ayan ang ating mga sangkap para sa masarap na puto maya na ating gagawin. Itong luyang dilaw ay akin ang hinugasan at pinalatan at ngayon aking kukudkudin para talagang makuha yung pinakakatas nitong ating luyang dilaw. Pero ang talagang ginagamit po ay yung ordinaryong luya lang at ang kanilang ginagawa ay kinukudkud din. Yung iba naman ay hinihiwa lang na maninipis pero mas maganda po talaga na kudkurin para talagang makuha yung katas at yung lasa ng luya ay talagang kumapit doon sa ating pagbababaran. At ayan, kukudkurin ko lang tong mabuti at pagkatapos niyan atin tong ihahalo doon sa ating kakanggata. Eto nga, tapos na tayo magkudkod ng ating luyang dilaw. Ngayon ay gumamit na ako ng guwantes para nga hindi masyadong makulayan ng aking kamay. At eto, naglagay din ako ng sapin na dahon ng saging para nga yung chopping board ko ay hindi naman masyadong magkulay dilaw dahil dito sa ating luyang dilaw. At ngayon, eto yung kakanggata natin na isang niyog lang po ang aking ginamit. At ito yung pinakakakanggata. Isasama ko na yung ating kinudkod na luyang dilaw. At haluin lang natin yan ng konti. Kita nyo, makikita nyo na kumukulay na dito sa ating kakanggata. At idadagdag natin ang ating pulang asukal. So, yung kulay pulang asukal o yung brown sugar natin, magdadagdag din yan ng kulay, 'di ba? Yan yung ating pinaghahalong kulay ngayon. Yung dilaw at saka yung kulay brown. Maganda po ang kalalabasan niyan. Mamaya lang makikita nyo kapag medyo matagal na tong nakababad. Pero kailangan din nating tunawing mabuti yung asukal bago natin yan ilalagay dun sa ating malagkit. Ito, magbubudbud din ako ng kaunting asin. Ayan. Nagkaunti lang, wag naman talagang maalat. Kasi nga, yung iba hindi naglalagay ng asukal doon sa kanilang ginagawang puto maya. Pero ako po mas gusto ko yung may asukal para may manamis-namis na lasa na. At kita nyo, yan ang kalalabasan niya pagkatapos nating haluin ng haluin. Pero mamaya pa natin yan gagamitin. Habang nakababad pa yung malagkit, ito, idadaran ko na sa apoy itong ating dahon ng saging. Mas maganda yung ang dahon ay yung mura pa lang, yung ganito yung kulay, may pagka yellow green pa lang. Tapos ayan, idadarang natin dito sa apoy kasi para maging matibay siya at mas madali siyang itupi-tupi. Kaya dinadarang ang dahon ng saging sa apoy. Ayan. Kanina nabili ko lang to sa palengke. Kaya ayun, napag-isipan ko na gumawa ng puto maya kasi nga nakita ko tong dahon ng saging. Kasi mas mahirap pa pag mangunguha pa kami nung dahon ng saging na mura, medyo mataas yung aming puno ng saging. Kaya nung nakakita ko kanina sa palengke, sabi ko ay gagawa nga ako ng puto maya. At ayan na nga, dinadarang lang natin, matatapos na ako kasi ano lang naman to, ilang piraso lang, parang nasa siyam na piraso lang naman yung aking nagawa kasi nga konti lang naman yung ating gagawin. Ngayon, ihahalo ko na yung kakanggata dito sa ating binabad na malagkit. At yan, gumamit tayo ng ating salaan kasi nga parang hindi na natin isasama sa pagluluto yung sapal nung ating luyang dilaw. Ayan, talagang simutin lang natin para hindi sayang. Kapag medyo tingin nyo ay kulang yung magiging sabaw, pwede po kayong magdagdag ng tubig at i-adjust nyo na lang po. Pero, ayan, sa akin, ito, saktong-sakto lang. Kasi parang nagsasaing lang naman po tayo nito. At, ayan na nga, okay na to. Itatabi na natin tong sapal ng ating luyang dilaw at hahaluin natin itong ating malagkit at kakanggata. Ayan, dahan-dahan lang ako sa paghalo para yung dahon ng saging ay hindi maalis sa pwesto. Naglagay po ako ng dahon ng saging dyan kasi nga kapag sa palayok nagluluto at medyo
yung maiigay yung sabaw, mabilis po siyang masunog. Kaya kasi masyadong mainit, kaya naglalagay ako ng dahon ng saging. Gano'n po ang technique kapag kayo gumagamit ng palayok. At ito, isasalang na natin dito sa ating nagbabagang uling. Ilalagay na natin at ayan, tingnan natin ang loob ng ating palayok. Kailangan yung ating malagkit ay pantay, pati rin yung sabaw. At ito nga, tatakpan na muna natin yan at iintayin natin yan ng ilang minuto. At pagkatapos ito, hahalu-haluin natin kagaya nito, oh. Pagkalipas ng ilang minuto, ayan na nga, nagsisimula na siyang kumulo at akin nang hinalo at hihintayin na lang natin yang mainin. Ayan, oh. Medyo hilaw pa yan, pero may tubig pa sa gilid, kaya talagang iininin pa natin yan, kagaya ng pagluluto natin ng ating sinaing. At ito nga, ang ating puto maya. O, tingnan nyo, ang ganda ng kulay, 'di ba? At ito, luto na ang ating puto maya. At habang inintay kong lumamig ng kaunti ang ating puto maya, eto pupunasan ko ang mga dahon ng saging na aking dinarang kanina sa apoy para maalis yung mga alikabok na nagsikapit dito sa dahon. Kasi nga, 'di ba, yung mga abo ng ating uling ay baka kumapit na dito. At ito namang ating mangga. Kukunin ko lang tong isang side lang nung mangga, itong isang pisngi, at hahatiin natin yan ng maninipis. Pero ito, hiwain ko muna ng ganito at saka ko aalisin yung balat ng paisa-isa. Tapos, tsaka ko uli siya hihiwain ng maninipis. Ayan, ganyan na hinati-hati ko muna. At ayan, tatanggalan ko yan ng balat at hihiwain ko uli ng manipis. Ayan, tapos ko nang hiwain ng mga mangga. Eto, gumamit ako ng measuring cup para masiksik nating mabuti at pare-parehas yung laki ng ating puto maya. At ganito nga natin yan ibabalot. Ayan, meron na tayong puto maya. Lalagyan natin yan ng mangga sa ibabaw, dito lang sa isang gilid. Ayan, kailangan talaga manipis lang yung hiwa ng mangga. At ganito lang natin yan babalutin. Ayan, pagsasalubungin lang natin yung magkabilang dulo. Ayan, kunin mo. At pagkatapos, itutupi lang natin yung mga gilid pasalubong. Kagaya nung nakikita nyo sa ginagawa ko, ganyan lang. At atin na yang babalik na rin para ilagay sa likod yung sobrang dahon. At ayan, balot na natin ang ating puto maya. Pero ang pagluluto po talaga ng puto maya, ang madalas na ginagawa ay gumagamit sila ng steamer. Hinugasan muna nilang mabuti yung malagkit at pagkatapos ibababad nila yan ng 1 hanggang 2 oras. Kapag malambot na yung malagkit, ilalagay nila yan sa steamer. Yung steamer, kailangan meron niyang daon ng saging o kaya tela para nga hindi tapon yung mga malagkit dun sa mga butas at isasalang na nila. Kapag ka medyo luto na, doon pa lang nila ihahalo yung kakanggata na may asukal at luya. Tsaka nila hahaluin ng hahaluin at ibabalik nila uli sa steamer. Ganun po yung ginagawang pagluluto ng puto maya. Yung mga ibang nagluluto ng puto maya, ganun po yung kanilang sistema sa pagluluto. Pero ako po, ang ginawa ko na lang ay parang nagsasaing lang po tayo ng malagkit na bigas. Ganun lang po. At maganda naman po ang kinalabasan. Kaya kung gusto nyong gayahin ang aking paraan, subukan nyo po. Pero yun nga, mapapanood nyo sa iba, ang style ng kanilang pagluluto ay gamit ang steamer. At ayan, tingnan nyo ang ating binalot. Di ba? Natuto na ba kayo sa pagbabalot? Madali lang naman, di ba? At kapag eto katulad nito, medyo nasarado, iayos mo lang, ibuka mo lang ng konti. Kasi pag naiayos mo na yan, hindi na yan gagalaw. At eto na ang ating puto maya. Napakaganda ng kulay at tingnan nyo, talagang makunat na makunat at naglalangis ang ating puto maya. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!